Atin lang pong kausapin ng isa sa mga eksperto po sa subject matter na ito, si Asek Aboy Paraiso. Asek, good morning po. Good morning po, Sir Ted. Oh, sorry sa istorbo ha. Ano hong tawag doon sa ginagamit na yon na ang sabi ho sa akin nung isang maalam diyan para lang siya mas maliit pa nga siya sa maleta eh. Para lang siya laptop. Go ahead, sir. Tama ho, Sir Ted. Ito yung mga shortwave text blast machine ho, o yung mga portable text blast machine na kung hindi ho na kailangan sumampa doon sa mga networks ho natin, doon sa mga signal networks natin. Because ang ginagawa nila, dumediretso na ho sila doon sa mga handheld devices ho natin. Opo. So, di ho ba sir meron diyang di ba ano yan? It's a regulated product? Hindi ho siya regulated, prohibited ho siya, Manong Ted. So dapat to hindi ho wala akong binibigay na pahintulot ang ating National Telecommunications Commission dito sa mga machines na to. Kaya nga ho makikipag-coordinate na rin ho sila sa alam ko sa ating Bureau of Customs, sa ating Department of Trade and Industry at sa ating mga law enforcement agencies para ho ma-seize ang mga produktong to. Even ho ang DICT ho, gumagawa na ho tayo ng plano in the purview or in the context ho sa upcoming elections po para ho mahuli natin to, Manong Ted. Kasi if you also remember, nagkaroon ng event dito sa anong hotel ito na binabaha. Yung meron ng reclamation dito, Sofitel. Philippine Sofitel, no? Sofitel. Naalala ho Opo. ninyo, nag-text blast sa kandidato, tapos ginamit Tama po. ginamit yung NDR, machine po. yes, NDRRMC. Meron pang Opo. akala mo Opo. warning po ng kalamidad. Yung pala merong ini-endorse ng kandidato. Tama po, Manong Ted. At kaya nga ho yung ang feature ho talaga nito kahit ano hong serbisyo ang ginagamit nyo, whether it's Globe, Smart, or any other telcos, makakaresibo kayo kasi ang dinediretsuhan niya or ang tina-target niya yung handheld machines po. So, pero ang limitation siya, it's within a specific proximity lang ho eh. May limit yung radius po niya. Opo. Okay, sige. So kung ito po ay prohibited na mga equipment, bakit meron pa rin? Kasi itong pinag-usapan namin ng Globe, ganun din pong ginagamit nila eh. Nakakapag-program nga sila ng mga sources nga po, di ba? Na nagpapanggap na lehitimo, ASEC. Opo. Ang natural na sagot natin dyan, Manong Ted, is nakakapag-smuggle in pa rin ho sila ng mga gantong items kahit prohibited na. So, eto nga ho, kaya nga isa sa mga kino-coordinatean ho ng ating NTC yung ating Bureau of Customs at saka ang ating law enforcement agencies pagdating ho doon sa pag-smuggle ng mga ganitong mga devices po. Opo, ang sinasabi din daw po, meron din daw pong mga available ito sa Facebook Marketplace? Yan po, tinitingnan din ho natin yan na available ho siya doon sa mga online market platforms. So kaya nga ho, ang DICT naman bilang regulator ho ng mga PMEDES delivery systems at ang DTI bilang regulator ng mga online market systems because of the online online trade act ho natin, internet transactions act ho natin, talagang kinakausap natin yung online market platform. So pero meron ho kasi Manong Ted, hindi natin maiwasan, may black market pa rin ho para dyan sa mga ganyan devices po. Sige, may tanong na po si Chacha. Go, Cha. Ito pong sinasabi nyo, Asik, na kinakausap nyo yung mga social media platform. So meaning, pinapadown nyo tong mga nagbebenta ng text blast machines at gaano katagal yung tugon nila sa inyo para ma-down po yung mga yan? Ang kausap po natin ang social media platforms po, DJ Chacha, pagdating mo doon sa mga fake news at sa mga misinformation, disinformation. Ang kausap po natin para naman para hindi mahuli natin itong mga nagbebenta ng mga ganitong makina yung mga online market platforms po, DJ Chacha. Pero may ano dyan kasi yung mga online market platforms natin, halimbawa yung mga applications natin for, sabihin ko na, Shopee, Lazada, Temu, etc. po.
Hindi lang ho kasi available sa atin yan. Sa ibang bansa, kung hindi sila nila prohibited, may i-advertise mo. Oo. Ang pinaka-importante ho dyan, ang i-regulate mo or ang sasabihan mo, not only the online market platforms, pati yung mga logistics providers. So, ang DICT po ay sigurado na ito ay sa mga shopping platforms lang kasi may shopping din po sa Facebook. May Facebook marketplace din, sir. Sa pag-check po ng DICT, wala pong nagbebenta nitong text blast machines? Hindi yun namin sinasabi na walang nagtatangkang magbenta. Sinasabi ho natin, inaano ho natin na hindi ho makakapag-deliver. Yun ang sinisika po natin, makakapag-deliver doon sa mga bumibili. Opo. Sir, meron ho bang ngayon, technology po ang DICT to detect a particular locality na mayroong nag-ooperate na ganito pong text blaster na to? Meron po, Manong Ted. In fact, yan ho ay kasama sa ating plano na in coordination with the COMELEC para ho gamitin natin sa upcoming campaigns and elections para mahuli at masawata itong mga gumagamit ng mga machines na ito. Para ho doon sa mga either positive campaigning or negative campaigning for other candidates. Okay, so as we speak now, meron na pong equipment dito ang gobyerno against this, to track down, to trace kung saan to nag-ooperate. The technology is available, Manong Ted. Pero siguro pagpasensyahan nyo na tayo para yung paano yung execution natin. Para ma-effective naman ho ang magagawa natin monitor, pag-apprehend dito sa mga taon to. Sige po. Hindi mo natin masabi. Okay, sige po. Sino po ang inyong enforcement arm? Ang ating enforcement arm, dahil wala ho tayong enforcement powers po, pagdating ho sa elections, dahil dineputize na ho tayo ng COMELEC, makikipag-coordinate tayo sa PNP tsaka sa NBI ho natin for the law enforcement property. Pero yung detection ho nito at yung detection ng mga machines na to, sa DICT po. Okay. Meron ba ho bang, ano pa ho ang papel sa buhay natin itong NTC? Ang NTC ho, sila ho ang regulator ng mga signals po at saka yung mga machines that use and disperse yung mga broadband saka yung mga basta gumagamit po ng signal ng mga machines, sila ho magre-regulate ng mga machines na po na to. Opo, pero kumbaga ang NTC po, pwede rin silang dito? Meron ba silang poder dito? Kasi kung sila ang nagre-regulate po ng lahat ng mga makina na gumagamit po ng airwaves natin, kasama ito. Tama po, Manong Ted. And to be fair naman po sa mga kaibigan natin sa NTC, sinabi naman nila these are prohibited items. And they have coordinated with other government agencies po para naman to tell them and to ask their help for sa law enforcement po para ma-seize itong mga items na to. Sige po. Sino ho ba ngayon po? Sorry sir, kasi wala na ho tayong balita. Tahimik po nga din ng NTC. Sino ba ngayon ang kanilang commissioner? Si Com Ella Blanca Lopez po. Okay. Nandiyan ba ho si Edgardo Cabarrios? Wala na po, Manong Ted. Yung mga DepCom nila, si former ASEC Ed Cabarrios, wala na ho yata sa gobyerno sa pagkakaalam po, Manong Ted. Wala na rin ho siya sa DICT. I see. Okay, sige po. So sir, we look forward na magkaroon kayo ng operasyon tungkol dito ho sa illegal na gawain na ito dahil ang pinakahuli ko din natanggap nga na balita doon sa source ko dati nga, ito pala pwede mo ma-hand carry lang. Tama po. Ganun na ka-advance yung technology, Manong Ted. Maliit Pero, na lang. kung nag-advance yung technology dyan sa mga scammers na yan at sa mga musuman na yan, nag-evolve din ho. Maganda na rin yung technology natin sa pag-detect at saka pag-apprehend ng mga gumagamit po nito. Okay, sige po. So looking forward po kami sir sa update po ninyo na may kasi ever since po kasi na ito po ay itong ang hawak kong balita dito October 2021 pa, wala ni isang beses na may nabalitaan tayo na nahuli. individual na nahuli in possession of this illegal equipment. Tama ho, Manong Ted. Kailangan naman, ako naman hindi sa nagpapalusot, Manong Ted. Pero kailangan natin intindihin nung mga panahong yun or mga previous incidents po, ang mga device na to ginagamit lang doon sa mga text scams natin para doon sa mga panluloko sa mga kababayan natin.
inaasahan ngayon natin dahil sa eleksyon, magiging rampant yung pag-use nito. So, mas madali natin mahuhuli ito kasi parati nilang gagamitin. Kasi pag sa text scam, Manong Ted, on, off in 5 minutes. Okay. Oo nga. Tapos, kasi siya, location-based siya eh. So, kailangan talaga constantly on siya para ma-locate po natin. Okay, oo nga naman. Sige, so Asek Aboy, salamat po sa inyo pong panahon na lagi pong binibigay po sa aming programa. Ako anytime po, Manong Ted. Salamat din po sa pagbibigay sa amin ng plataforma para makausap po ating mga kababayan. Salamat na marami si Asek Aboy Paraiso po, spokesperson ng DICT.